Mas mataas na ani ang aasahan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija matapos pagganahin na ng National Irrigation Administration ang Talavera River Super Diversion Canal, kung saan maaari na rin gawing 3 beses ang pag-ani ng palay kada taon. Nagbabalik si Denise Osorio sa report. Nasa gitna ng mga hangganan ng Barangay Ligaya at Barangay San Nicolas ang Talavera River SDC siphon na orihinal na itinayo noong 2003 hanggang 2005. Isa itong 4-barrel reinforced concrete structure na may 396 meters na haba at pinamamahalaan ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA-UPRIS. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, sa muling pagbubukas ng pasilidad, may babalik ang irrigation supply sa kabuuang 39,758 hectares na direktang pakikinabangan ng 26,355 farmers sa Nueva Ecija. Dati mataas naman yung ilog, kaya lang over the years, siyempre may mga quarrying, so bumaba hanggang na-expose ito. At kaya nasira ito dahil dumaan yung tubig sa ilalim ng siphon natin. So kaya kami, nilagyan namin 2 sheet piles, magkabilaan itong siphon, tapos may reinforcement, tapos binuhusan din namin. Kaya sabi ko nga dito, mas matibay pa ngayon ito kaysa doon sa original na structure niya. Noong December 2025, pansamantalang nasuspinde ang irrigation delivery sa ilang bahagi ng Nueva Ecija at Tarlac habang isnasagawa ang rehabilitation ng siphon. Apektado ang mga sakahan sa 9 na munisipyo at 2 lungsod at sa tansya ng NIA, umaabot sa 303,025 metric tons ang posibleng naging rice production losses. Ang totoo, pwede ka nga magtanim kahit walang lupa, hydroponics, di ba? Pero hindi ka pwede magtanim ng walang tubig. So kung gusto mo ng food security, irigasyon dapat ang number 1. Kasunod ng pagbabalik ng patubig, tinitignan din ng NIA at ng mga irrigators ang mas maayos na cropping schedule, lalo na sa mga panahong maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Ayon kay UPRIS Regional Confederation of Irrigators President Dante Lazatin, malaki ang pagkalugi ng mga magsasaka sa malaking kakulangan ng patubig, maliban sa hindi na nila magawa ang double dry cropping. Ginagawa na po namin talaga yung double dry. So kung di lang po na-late itong tubig, hindi nakadiferensya po itong siphon po natin, maaaring nag-double dry po ulit kami. Malaki ang inaasahang ginhawa para sa mga magsasaka dahil mas magiging tiyak ang supply ng tubig sa taniman at inaasahan din ang posibleng taas ng produksyon. Pag nag-double dry, dagdag po ang ani na para madagdag po sa maging dagdag pagkain po natin. Baka sakaling pag laging ganyan at maganda po yung ani, baka matin po natin yung rice self-sufficient. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.